On this episode, we are talking about allyship. what it Ally. actual what it actually means to be a true queer ally. We are also talking about microaggressions to LGBTQIA. So for the third time here on Baxter's, makibakla, wag masyokot. Maki. Ayan, Ang landi. samahan. Maki lang yung bilangge, tapos vibes na lang yung iba. Bala na kayo. Ganon. Ano na, Bex? Ano na? Catch up session na. Join lalo ng Chumiklavum. At magbeklaan di Techwara sa Baxter's. Baxters. The Mel. And Jonah Show. Yes, yes, yes. Hello. Hello, ano na ba dyan? Charis. Happy New Year. Ha. Happy New Year, mga Bex! Ha. Another Wednesday, another kaba. Charot. At may intensity ang natin kaba dahil it's Pride Month. Happy Pride, mga bakla, laban bakla. Yan. Correct. Pangatlong Pride episode na natin in fairness naman to us, no? So, medyo marami tayong ipaglalaban sa episode na ito. Tiyare! Palaban siya. Correct. And syempre, in due time, pag may mga pumayag na po, no, magpa-interview. Tsareng, Pero, mas magiging malaman ang ating mga usapan, ang ating mga hanash dito sa correct, correct, Baxter. correct. So, patience lang mga Bex. Habang wala pa, kayo muna ang aming ifi-feature. So, kung Mm. meron kayong mga kaganapan dyan kung nasan man kayo around the globe, i-share nyo sa amin kung ano ba ang inyong ginagawa. Katulad na lamang ng ginawa ng ating Baxters na si Joyce, ang ating mushroom girl. May pagme-message siya, no? Love it. Oo, Ganyan. video message. So ayun, maraming salamat sa inyo patuloy na suporta at sa mga nag-tune in sa atin mula na nag-umpisa tong Baxters na show. Maraming salamat sa inyo around the globe. Thank you. Truly, truly. And actually maraming nag-message sa akin, no, about nung pumutok yung news about the spike ng HIV cases sa Pilipinas, and parang sinasabi nila na magandang episode siya for us. But we will get there. We are just waiting for some replies from people para naman pag come time na pinag-usapan natin yan dito, meron tayong mga eksperto talaga na gagabay sa chikahan Correct. yan. Para True hindi kasi basta-basta yung chika. Oh. correct. Kasi ang natatandaan ko, isa sa mga naging episode ng Baxters, na pag-usapan na namin to ni Mel. Pero kaming Yes. dalawa lang. So, better Mm-mm. na meron po tayong expert talaga, gaya ng sinabi ni Mel, or yung tinatawag natin na resource person, na mas makapagbigay ng accurate Correct, na correct. research or ng mga sagot sa inyong mga katanungan. Marami din ako na-receive na Mm-mm. message personally na, we need to talk about this, at pinuntahan pa Yes. talaga ako. So, harapang pagsasabi na Zes, paki-picture naman yung kasi tumataas. Sabi ko, sige, die. Ganyan, antay-antay lang tayo. So, patience mo mga Bex. Ayan. At saka maraming salamat sa inyong mga suggestions. True. We love to hear it, no? Ayan. Thank you so much for kung nasan man part kayo ng world. Thank you. Happy Pride. Paano ba sineselebrate ang Pride dyan sa mga lugar-lugar nyo? Chika nyo na din yan, Beth. Oo. Oo, i-share nyo sa amin, mag-video message kayo kung umattend kayo ng Pride March dyan. Sendan nyo kami ng video para ma-feature naman namin sa aming social media. Yes. And, para try natin mag-collate ng videos for our special Pride episode na after ng Correct. Pride. Yan, pupunta naman kami dyan. Ayan, at ganyan, last week we already started, no, uploading our episodes first on YouTube. So, subscribe na kayo doon para if you want the head time. Head time no episode, go. Push nyo na yan.
Oo, maraming salamat sa mga tumutok sa YouTube, ano. Alam namin na it's a bit transition for you kasi syempre sa Spotify, dire-diretso nyo kaming naririnig, 'di ba? Unlike kapag sa Yes. YouTube, kung hindi ka naman naka-premium, eh, Kailangan may nakabukas yung putol. app. Kung Oo. Oo, kailangan nakabukas yung app. Pero may nagturo sa akin kahapon na pwede nyo daw i-pop up yung tab ng YouTube para hindi magsasara yung phone at tuloy-tuloy lang kayo sa pakikinig. So, pwede nyo po yung i-try sa Android phone siya ata pwede, pero hindi ko lang alam sa iPhone kung may Parang ganong feature. no. No, hindi siya Oo. available. Although, I think you can listen to our podcast via YouTube Music. Oo, isa pa Yung, yan. Oo, so, correct. baka yun yung other way na kahit i-close nyo yung app, it's still playing on the background. Ganyan. Correct. Tapos i-like nyo na din ha. At saka yung kung paano kayo sa amin mag-interact sa Spotify, interact din kayo ng ganun sa YouTube, mag-comment din po kayo and mag-subscribe na din and then i-like Mm-mm. nyo na din yung ano, yung episode and Correct, share correct. ganyan. True. Kamusta ka, Pasensya Bex? na ang dami naming okay naman, Bex. Gusto ko lang mag-sorry kasi ang dami nating demand. Pero Oo, kasi tara, mga tara, Bex, tara. ano, tulong nyo na lang din to sa amin kasi nga, alam namin na nagkaroon na kami ng small community dito sa Spotify. Pero yun nga, hindi pa talaga tayo eligible to monetize. So para mas magkaroon tayo ng quality content, help us to make this a bigger platform for LGBTQ plus A by Correct, correct, correct. supporting us in YouTube. Ayun lang Mm-mm. naman. Diyos ko, ang dami ko ng hanas. Ayun, sa akin naman, okay naman ako. Nag-enjoy ako kahapon. I was able to participate dun sa, tawag nito, sa engagement ng book na 6D. Ayan, pinost ko po Ay, gusto ko ito. yung mga Tek, D na 6. Saring. baka inches pala. Charis. Ayan, ano ko lang 'no, kasi ayoko pong magkamali dun sa pangalan ng book ano, and Nakapag-ano ka meron ba? po akong, Nakapag-video ka ba? ayun nga Bex, hindi ako nakapag-content, parang puro photos ang nangyari kasi nga busy ang person sa kadaldalan ng mga utawchi at saka Mm. ano siya, ayun, just so bago ako magkuwento ng ganyan ano, ito po ay, um, talk. Para po doon sa book na ang title po ay 6D. It's a culture-driven nation talk. And ang book po ay call to action or call to revolution na dapat po ma-integrate ang culture at arts para magkaroon po tayo ng good governance. This is all about rebranding and having a narrative for us to have clear values and purpose. Yun po Mm. talaga siya. Hindi lang po ito para sa mga artist ano, na kasi 'pag binuksan mo yung book nandun yung mga collection of artwork, mga painting and stuff, but it's a Mhm. story po. Yun po ay tawag nito, pag-uugnay ng kultura at sining sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay at sa kung paano tayo uunlad bilang bansa. Kung iisipin niyo po, yung South Korea, yan, number one example 'to. They lean on their culture para mag-thrive ngayon yung economy nila. Mhm. Kaya nga Yeah. po merong K-pop and sila na po yung parang naging, baseline for having a successful group worldwide. Mm, mm, Kasi mm. kung hindi sila bumalik sa roots nila, hindi naman sila magiging successful eh. Pero kasi tayong Pilipinas, tayo sa ating bansa, lagi natin tinatanong ano bang kultura natin, Mm, 'di ba? Paano mm, paano tayo magiging tawag nito, maunlad, 'no? mm, Parang kung mapapansin niyo wala tayong masyadong arts, wala tayong masyadong culture, parang NCCA lang yung may concern. Pero hindi gano'n ka-enough yung ginagawa nilang drive para talagang, ma-boost yung presence ng culture and mm, art sa bansa. So, akala kasi nila walang pera dun, kaya po walang pera kasi walang support ang government, yun mm, yun. Hindi tayo nagta-thrive kasi wala masyadong support when it comes to studies, sa research, sa facilities. Ang dami nating talented
na individual dito sa ating bansa pero wala tayong platform for it. So Yeah. it's really really frustrating. I think also with that, wow, yun na yung naging topic, eh, no? Ay, ako lang for me, when it comes to that, I think the people also needs to change perspective on cultural and kung ano ba yung Filipino. Kasi lalo na when masa, maraming mga tao ngayon, lalo na yung mga edukado. Ako minsan, I admit, we are the very first ones to cringe on Filipino-centric stuff. No, we have also to Yeah. shift that mindset na pag Pinoy, cringy. Kailangan we also para ma-encourage din yung mga creators to put out more content based on that. If tatangkilikin natin, like ngayon, struggling ang mga sinehan, struggling ang mga ano dahil wala parang kumikita lang sila pag Marvel movies, pag mga Hollywood films, pero iintay pa ng MMFF para lang magkaroon ng oras para sa mga Filipino films. Diba? Parang ganun. Kaya we also need to change our mindsets on that matter. Yun lang naman. Oo. Check. Gets naman 'yan, Bex. Pero ang problema kasi is yung kakulangan ng platform. Meaning, saan ba sila pwedeng mag-aral ng film? Na alam mong Mm, cultivated yung instructor. mm, mm, Kasi mm. napag-usapan din dun sa talk na yon na hindi ka dapat naglalagay ng tao sa posisyon kung hindi naman niya alam yung ginagawa niya. Yeah. Nangyari kasi 'to dahil meron tayong tinatawag na crab mentality ano. Dahil Mm, kakilala ko 'to, siya ang ilalagay ko sa posisyon na 'yon. Pero chineck mo ba yung background niya? Siya ang magte-train, magaling ba siya sa communications? Meron ba siyang experience sa pakikipag-usap or talk? Ibig sabihin, mm, yung speech, marunong ba siya niyan? Marunong ba siya, hindi, baka introvert to, paano niya ma-i-express yung sarili niya kung hindi siya marunong mag-convey ng message? mm, Paano ba mm, yung technique para ma-convey ito ng tama? So, ang dami pong pagkukulang, ano, yung exposure ng mga artist sa tamang tao na talagang practitioner. Meron naman na hardcore na artist na, na-sponsoran, merong naging budget na napapunta sa abroad pero hindi naman talaga magaling, hindi pa rin magaling. So hindi mm, enough, alam mo 'yun. So mm, maganda po siyang libro kung interested po kayo, no. I-message niyo lang po ang Museo de Pachi, it's sa Facebook, meron sila. Pero malapit na rin pong magkaroon ng website itong 6D. Ang 6D po, tinawag siyang 6D kasi six dimension ng culture and arts na hindi laging nasasama mm, mm, mm. sa sa mga plataporma at para magkaroon po ng good governance. We can have a separate podcast show for it. We can invite the author as well para Mm. i-discuss ito kasi napakaganda po, naging maganda po ang naging forum, maraming gusto mag-participate. And Bex, it was nakaka-miss yung ganitong feeling na you are surrounded with people who share the same passion with Mm, you. Kasi mm, parang all this time na lumalaki tayo, lagi nating iniisip bakit parang konti lang tayong naniniwala sa ganito. Parang yeah. meron bang group? Alam mo ba, nagulat ako na may taga-Taytay doon na nagsabi na isang establishmento ng Taytay ay giniba at ginawang hospital ngayon. Mm, So, hindi siya na-preserve at nagkaroon pa ng kasuhan and everything. So, nagulat ako na meron palang group ng culture heritage organization sa Taytay. Taga doon ako, hindi ko alam. So, yeah. parang so after that event, nag-connect pa kami and everything. So, maganda po siyang experience and hopefully, pag nailabas na po, pag meron ng social media platform at website itong libro, makatribe nyo po kayong i-check out at makabili, hopefully. Yan. So ano pa lang yan prelude pa lang yan sa ating episode. Ang dami na agad insight. Wow. Naging workshop. Sorry. Carry lang, no? Sorry na. So, ayan. So bago tayo saan mapunta, no, tayo na agad magbakita ng mga balitang. Mga balitang bakla. Ayan. Bet. I love that. I love that part. Mayroon tayong opening segment. Ganon. Love that din. Ayan. Sorry na, Bex. Bago, Bago tayo magbaklita, naging kamusta ba ang linggo mo? Dahil ay, hindi okay man lang na. kita nakamusta. Hindi, okay. Okay lang. Wala naman ako masyado. Pero wala akong discovery today. Kasi um,
nag-bowling kami kanina, tapos meron pala akong talent sa bowling. In fairness to me, Ay, ang kasi, tara. ano, Balls kasi, B. oo, taro. Ano, pero in fairness, yung nanay ko, si mother is, magaling siya talaga mag-bowling. May mga trophy siya dito, a bowler siya before, ganyan. Love it. So, ngayon lang ako nakapag-try ng serious na, kasi parang huli kong try, college pa tayo, tapos laro-laro lang talaga, hagis-hagis lang ng ball yung mga eksena. Nun. So, ayan, tagal na. So, yun na naman aking discovery for today. Meron, kaya palang mag-bowling. Ayan. Ayan na agad. Umpisahan na Love it. natin, no, sa Baklita. Ito na nga, ang Uni Team ng Amerika. Kung matatandaan nyo, nung nakaraang election, meron tayong Uni Team na ngayon ay, hindi ko na alam tawag sa kanila, kadiliman versus kasamaan. Meron na yung American version, which is ang Trump at si Elon Musk ay hindi sila bate. Correct. Magkaaway na Hindi, sila. actually, I'm not the right person to talk about this further because hindi ako masyadong updated kung bakit ba nag-tarnish ang kanilang relationship, ano. Pero sinishare lang namin sa inyo, Bex, na hindi na sila okay. They're not Mm-mm. okay. Hindi ko din masyado alam yung origin niya, no? Basta alam ko lang bumuboses si Elon na kung hindi dahil sa kanya matatalo si Trump sa election, mga ganyan-ganyan. Tapos ito naman si Trump, meron naman siyang chika niya naman, tataasan niya daw yung mga taxes or mga tariffs ng mga business na kina-involve ni Elon. Mga ganong kineso, tapos aalis na daw si Elon sa Washington, mga ganong kineso. Parang, okay, Oo, laban niyo tsaka yan, push. lalo pang lumala yung Warla A, Bex, kasi nabasa ko sa hindi ko na fina-follow si Elon or bilhin ako kasi siya sa ex ko na Twitter, Mm-mm, no. mm-mm. Pero lumabas kasi sa news na nagsabi siya na part daw na kaya daw hindi nilalabas ang files ni Jeff Einstein. It's It's because the, Epstein, sorry. mm, Epstein. It's because kasama daw po doon si Trump. yeah, So sabi niya. so hindi ko kasi that statement was released a day after po ng last meeting nila sa Oval nung nag-separate ways na sila. Kaya doon ako naloka kasi plastikan to the core talaga. Kasi Correct. nagharapan sila tapos kinabukasan nagsabi ka nung ganun. Syempre kasiraan yun kay Trump, 'di ba? Pwede Mm-mm. siyang makasuhan ng libel doon kung mapatunayan na hindi totoo. Pero ayun, tignan po natin kung anong mangyayari sa relasyon nila. Tandaan, hindi lang po ang Unity nag-a-apply sa Pilipinas, nag-a-apply to sa buong mundo. Tignan niyo po ang Correct. USE. Kadiliman Sila na versus din ngayon, kasamaan, real quick. sila po ngayon ay nakakaranas ng kasamaan versus kadiliman Correct. series. Ayan. Ito pa, another kasamaan at kadiliman ng mga papapadeport ni Trump ng mga nananahimik na individual. Ano bang Correct. chika dyan sa ICE, Bex? Ano ang ibig Sige, sabihin ng sabi, ICE? Oo, ang ICE po, ang ibig po sabihin niyan ay Immigration and Customs Enforcement na ginawa po or nabuo po noong year 2003 as part ng newly formed US Department of Homeland Security or tinatawag Mm, natin na DHS sa USA. So, ano po ba ang purpose nila ng ICE? So, ang purpose nila is to protect the United States from transactional crime and illegal immigration yeah. that threaten national security and public safety. Maganda naman po ang purpose ng ICE, kaya lang mali ang execution. Kasi meron Yes. po mga documented na immigrants, yung hindi po illegal ha, documented po na immigrants na nasa USA na nahuli po. And Yes. sa kasamaang palad po, yung iba doon Pinoy na bumoto kay Trump. Yung iba naman Deserve. mga Latino na bumoto kay Trump. Deserve. Deserve. Kasi, wag tayong tanga ha. Paulit-ulit po ito Oo, sa true. Baxters. Maging tanga na tayo sa pag-ibig, wag sa ating bansa kung nasaan tayo. Mm-mm. Tandaan nyo yan. Correct. Kasi lahat ng nangyayari sa bansa at sino ang nag-lead doon, apektado po tayo. Saka kasi yan ang hirap, no, yung mga nakafocus lang sa pagdating ng eleksyon, no. Nakafocus lang sa certain details na tinitingnan ng nila kung saan sila magbe-benefit. Hindi nila tinitingnan yung bigger picture na like nung Project 2025 ni Trump, no. Parang madaming nag-isang tabi, no, na hindi nila tiniconsider yung idea na yun na baka nga mangyari siya. Basta ang importante, bumaba yung mga presyo ng ano mo yun. So yan ngayon tuloy, yung pinaupo niya yan sa pwesto, ayong mag-suffer.
Katulad ng mga bumoto dito kay Anet. Kayo, di ba? Correct. And because of this incident, no, Bex, nagkaroon po ng violent mob attacks sa LA. Diyan Mm, sa ICE. Sila po ngayon ang inatake ng mm, ating mga ng mga tao doon na potentially nagrarally. maaaresto. Oo. Kasi Mm, nga ano sila, immigrant sila, ba malay ba nila baka mamaya nagsha-shopping lang sila, maaresto sila. Kasi meron nga ako nakitang video ha, Bex, naglalakad lang ito sa New York, taga Chile sila, family, may kasamang bagets, 12 mm. years old, hinuli po biglaan ng ICE. Pero ang catch dito mga Bex, turista yon. So bakit uhulihin? Parang gag. Ay, sorry. Oh my Okay lang God. ba? So naiwan yung bagets, Bex, yung 12 years old, mag-isa. Naiwan Mm, siya kasi hinuli yung parental. So parang ako, ano ba nangyayari sa inyo? Bago kayo, pwede, legal naman kayong humuli ng tao, pero dapat legal din or tamang tao yung huhulihin ninyo, yung illegal true, talaga. true, true, true. Ayan, no, last ano na, meron pa tayong isang Trump na ano dito, item. No? Ito naman yung pagbaban ni Trump ng travel ban and restrictions to 19 countries. So, ang mga binan niya, bawal pumunta sa Amerika ang mga taga Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen. Tapos, heightened restrictions on visitors from Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, and Venezuela. Ayan. So, ang ano nito, pinagmulan nito is nagkaroon ng terrorist attack sa Colorado. Ang hindi lang nagme-make sense to me was yung terror attack na nangyari na yon ay galing sa Egypt. Pero bakit wala ang Egypt sa listahan ng mga binan? Correct. Paki-explain. Bakit? Parang, ano, Also, parang, I don't know. Hindi ko din alam talaga. Bex, ma-share ko lang, bakit yung Israel hindi rin kasama? I know. 'Di ba? Parang, hindi ko na alam. Hindi na po namin maintindihan kung anong pinaghuhugutan nito ano. Alam mo 'yun, ito kasi yung mga countries na nabanggit mo, ito yung mga countries na hindi talaga maganda yung relationship sa USA first and Mm-mm. foremost. Meron ditong iba na nakalis na talagang deserve na maban, no? Pero it doesn't mean na lahat po ng nandito carry maban. Kasi merong kulang dito sa list na 'to. Yung Russia, bakit wala? Tsaka hindi parang ang lumalabas, feeling ko ang lumalabas dito, he is just trying to make an excuse using the terror attack na galing sa Egypt para magkaroon ng mga travel bans na Yes. parang wala namang Yeah. basis at all, 'di ba? Parang gawa ka na lang ng list kung gusto mo iban, bigyan mo yung reason bakit ano, hindi yung ang dami naman ng chika na ano. Hindi naman hindi naman nagtutugma dun sa mga ano, eksena, 'di ba? Correct. Masyado nila kasing pinagbibintangan basta you're an immigrant to USA, terrorist ka kaagad. Parang check nyo din, parang responsibility to ng USA na i-check or mag-background check sila dun sa tao bago nila accept yung visa, di ba? Meron namang ganun eh. Siya Alam mo. kasi ano talaga, it is still panders to the idea of white supremacy na ang gusto pa rin talaga ng Trump administration is mga white lang ang ano, ang manginginabang sa Amerika, which is for the longest time naman USA has been a like it's been a melting pot of different cultures and immigrants, 'di ba? Unang-una hindi naman talaga mga white ang ano nakadiskubre ng Amerika. 'Di ba? Totoo, Bex. And unang-una, wala silang culture kasi sama-sama siya ng iba-ibang klase ng tao na may culture eh. Gets mo? Yeah, Parang yeah. binuo lang siya ng mga iba-ibang nationality. Wala po talagang America. Are you a joke? Parang gets Sabihin mo? mo, I don't ang know. culture ng burger and fries, burger kaya galing sa Hamburg, Europe, di ba? Sabihin mo Oh, pizza, 'di ba? pizza is very Italy. Italian. Oo, sabihin mo Correct. fried chicken is from Korea. So, No, it's not Korea, it's Jollibee. Charet. so ano talaga yung sa inyo? Happy ko. 'Di ba? Charet. Nakakairita. Tas ano, hotdog Tapos, sandwich daw. ang hotdog is galing sa Vienna, if I'm not mistaken. Galing din sa Oh, Europe. oh.
Pero O, di masarap ba ba? yan? O baka matabang din yan? Mapapamura pa ako dito, matatabang yung mga food na yan. Sorry. Ano bang True. update kay ate mong tabang? Ay, eto May na nga mga NG Bex. ah. Hindi, I'm not fat shaming. May NG, tabang. Correct. Ito na nga mga Bex from last week, 'di ba? Kumalat po or naichika namin sa inyo ang nag-viral video ni Yulin Castro na popularly called as Yobab. Yobab. So, oo. So, na ano po siya, kumalat po yung video niya na hindi daw po siya nasarapan sa pagkain ng coffee break. Ngayon po, kahapon lang po, naglabas na po siya ng statement tungkol po doon sa backlash, no? Doon sa kanyang review. So, ang Bakla. sabi niya po dito is, um, main issue nyo is nagmura ako doon sa pagkain. Hindi ko po minura yung pagkain, yung staff, yung cafe. Wala akong minura. Expression ko lang po talaga yon. Well, gets ko po sa mga hindi nakakagets ng humor ko. Naiintindihan ko po yung frustration na nararamdaman nyo kasi hindi nyo po pala gets yung humor ko. Akala ko po kasi lahat nagigets na yung humor ko dahil lahat ng followers ko, doon ako medyo naglilin. Sa gets naman ako ng supporters ko eh. May mga pagkukulang naman talaga kasi first, hindi tayo nag-disclaimer. Hindi ako nag-disclaimer. Tapos, hindi ko talaga in-explain kung ano yung kulang. Hindi ako naging constructive doon sa feeling kong kulang sa panlasa ko. Yun yung pagkukulang ko doon and yun yung hinihingi ko po ng pasensya. Sa mga taong nasaktan ko, especially po no, sa mga chef, sa mga barista, sa mga servers, and sa owner na rin po noong cafe na yon, pasensya na po kayo. Yun po yung naramdaman nyo na ipinahatid nung video ko. Hindi po talaga yun, hindi po yun yung minimin ko. Ang gusto ko lang po is ibigay yung feedback na di po ako nasarapan sa food, sa mga natikman ko, pero hindi po para pasamain. Last na ito, hindi ko Go po lang. hiniling ever na may magsarang restaurant just because of my feedback. Hindi ko ever hiniling na may mawalan ng trabaho dahil lang sa hindi ako nasarapan sa pagkain. Nasa industriya din po ako ng food. Kaya kasi po, nag-culinary ako. Nag-culinary naman pala. Alam ko din po kahit paano yung hirap nyo dyan. Kung paano ginagawa yung hirap sa kitchen, alam ko rin po yun. Yun po ang hinihingi ko ng pasensya sa inyo. Nagkulang ako kung paano ko dineliver din, kung paano ko siya sinabi. Ayun, actually mahaba pa ito, pero yun yung pinaka-point ni Yulina, no? You can check out GMA News Online under entertainment section to find out the whole statement of Yulin Castro. I think meron siyang meron siyang buong video about it, no? Or a vlog. Meron Hindi ko din, pala, yes. I still haven't had the time to watch it and I don't think I'm gonna kasi hindi naman ako, on the first place, I'm not really a fan of, or I don't follow her anywhere and that's okay, no? Ako lang, I guess, if that's your brand or if that's your content, alam mo na sa sarili mo na for you that's funny. If it goes around to the wrong people, alam mo na hindi lahat makakagets and um, yun nga, kung yun yung humor mo, yung Vargas ka, I think kailangan handa ka din sa backlash. Kasi, di ba, yung parang you are playing with fire. So, dapat handa ka na if may hindi natuwa sa content mo. Kasi in the first place, hindi naman talaga siya talaga friendly content. May ano talaga siya may may tent siya or paano ko masasabihin? Basta may happyaw siya ng rage Matichona. bait. May rage bait. Yung parang gagawa ko ng video para may mapikon. Parang ganon. So, I guess dapat handa ka sa backlash. Also, may napanood din akong clip na parang sinabi niya na hindi niya daw get saan ang gagaling yung mga bash kasi in the past Oo. naman may mga nagawa pa siyang mas intense na videos. I guess lang with that one video, you are in a different place or in a different province wherein yung place na binabash mo is well loved. So, ang unang magde-defend niyan is yung mga tao from that area who appreciates coffee break. So, alam mo, may following siya. So, I guess, dun galing yung hate. So, parang, I don't know bakit hindi niya yung gets.
Tapos yung friend niya pa kasama niya doon sa video nung ine-explain, hindi din gets. Parang, think tayo, opo. Parang it's giving they're gaslighting each other into saying na what happened was okay, or parang they're still trying to defend it even if nag-apologize siya. Yun lang for me. Yun lang naman. Oo, eto nga may dinagdag pa siya 'no, sabi niya, share ko lang Bex baka meron kang input dito kasi sabi niya mas nasaktan daw siya sa mga kapwa plus size niya. Kasi 'di ba nire-represent nga daw niya yung mga plus size community. Feeling ko hindi naman lahat kayang i-accept yun, hindi naman lahat ready dun. Paano na lang kung iba yung binash niyo, galit pa si ate. Kasi hindi naman siya pumatol. Basta sabi niya nasaktan siya sa mga kapwa plus size niya. This is the answer towards yung yung mga mean comments about her after 'di ba mag-viral nung review niya. Alam mo, she needs to review something. She needs to review her brand or the way she thinks. Kasi like, you are saying na you are trying to represent the plus size community with that kind of content. So you are trying to say lahat ng plus size ay ganun magsalita. Lahat ng ano ay Correct. gigil. Lahat ng ano harsh mag-comment. I don't think so. If you are trying to represent the community, try to represent in a light way or alam mo yun, in a loving, kasi nga, minority kayo eh. Kumbaga, di ba? Like, sa gay community, I don't get what she's trying to say on that Tsaka, part. sorry sis alam mo na sa sarili mo na marami talaga nang mabash sa'yo bago pa lumabas tong video na to. So the least that you can do is be kind. Mm-mm. Alam mo yun? Kasi Mm-mm. alam naman natin ng mga tao judgmental, 'di ba, Bex? Pero the Mm-mm. least that you can do is be kind. Kung hindi mo gusto pagkain, hindi mo gusto. Yung delivery kasi, doon nagkakalo Yeah, eh. it's not even the mura eh. It's like parang the entitlement of it all. Yun lang din for me. Yeah. So I hope may na-learn naman siya from this, no? And also the people, no, around her. Sana may na-learn din. Yung audience niya, sana na-learn din nila Oo, kung yung ano mga, mga consequences ng mga tsaka malaki siyang influencer na. So, I'm pretty sure marami po siyang, meron na siyang mini staff, no? Sana yung mga nakasurround sa kanya ng mga tao is, help din siya na mm, gumawa ng mm. maayos na content, hindi yung may masasaktan pang tao. Sana yung mga people around her, lalo na yung mga staff niya, ay hindi yes people, no? Na lahat ng sasabihin niya is Mm. tama. Parang kailangan call out nila. Kasi minsan, these influencers with big following, they can get jaded as well. No? Hindi naman sila perfect. So sana may mga tao din around her who make her realize na, alam mo yun, nahihindi sa kanya or magsasabi sa kanya na mali na yung Mm. mga ano yun. So, yun lang naman. Correct. No? Ayan. Ayan. Speaking on a lighter note, chika ko lang, Wicked for Good is showing on November 21, 2025. So may date na siya and meron na ring trailer. So kung excited kayo. May mga nabasa ko dun na the editing looks medyo if not so okay. It looks AI. Kahit ako napansin ko, Ay, parang ganon. Okay. hindi masyado timplang-timpla yung mga kulay. Baka mahirap din kasi talagang sobrang tingkad ng mga kulay Weekend. So, baka ano sila. Pero nung napanood ko naman yung first movie in the cinema, okay naman sa for me. So, baka ano pa lang, hindi pa tapos kumbaga, Hindi pa hindi tapos pa, i-render. oo, Charing. hindi pa Basta maihabol sa naka-render. trailer. Correct. So, yun lang naman yung Pero I'm excited to watch Ayan. kasi nagustuhan ko naman yung Weekend. Yeah, so bago nyo yan panoorin, kung hindi nyo pa po napapanood ang first installment ng Wicked, nasa HBO Max na po ito. So Hmm. bago pa mawala yon kasi nagpapalit-palit ng movies doon, i-make sure nyo na lang na panoorin yun bago kayo manood nung second installment. Yes. Correct. Ayan. Okay, ano na, our last baklita. Ayan, naka-gold na naman ang ating golden boy na si Carlos Yulo. Ito naman ay sa Artistic Gymnastics Asian Championships na ginanap sa Daejeon, Korea. And I think naka-gold siya sa floor exercise and then meron din siyang bronze sa vault. I'm not really sure kung ano mga iba pa niya na-get or kung may mga na-get pa siya on other events. So I think ito na ang simula ng qualifying for the next Olympics. Pero medyo matagal-tagal pa naman yun. Pero
maganda na rin na nagsisimula na siya on his momentum papunta sa Correct. Olympics ulit. No? So, hopefully on the And next Olympics, mas marami siyang mag-get. correct. At saka sana, no, utang na loob, itigil nyo na yung pambabash. Kayo na lang kaya yung mag-gymnastics. Kaya nyo ba? O, taro. Naku, yung mga team mother Oo. pa din, no? I mean, Oo. hindi Gusto ko yung naman. team mother. Angelica ba Pili pangalan kayo. nun? Oo, Team Mother or Team Goldie. Yan yung mga naglalabanan ngayon Mm-mm. sa comment section na Baka loka ng ako. aso yung Goldie. Kasi nga Goldilocks. Yung Pero mas tawag dun sa jowa oo, ni oo, Yul. pero mas makahul yung team mother. Charing! O, di ba? Naloloka ako sa inyo. Can we just celebrate yung talento at Oo, yung pero binigay na karangalan ni Carlos Yulo? Kasi Olympia na yan. Tapos ganyan pa kayo. Wala kayong respeto. Inano ba kayo? Hindi ko kayo, yun yung pero hindi ko magets. Inano ba kayo, di ba? Nakakaloka kayo. ayan, so sa ating pagbabalik baklaan na ito, usapang allyship and all. Ayan. Ano na dyan mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. And we're Bex, mga Hello. Bex. Yes, we're back. Ayan. So, for today's episode, bilang Pride Month, no, syempre baklaan yung topic natin. Or, I guess, hindi naman siya yung like, baklaan talaga. Para medyo mas serious note. Wow, serious note. So, pag-uusapan natin paano nga ba maging totoong alay. Kasi, marami naman tayong listeners na, Alay, offer, gano'n. marami tayong listeners na hindi, queer or wala sa QIA+. So parang ano lang, insight lang on how y'all can be like better friends to the community, ganyan. And I think okay din siya pag-usapan na relevant lalo na if you are um a fan of PBB. Related siya ng very light kasi if you guys don't know, meron tayong housemate ngayon sa PBB na si Esnir, who's a content Mm. creator. And ang concept ngayon ng PBB is collab. PBB collab yung title. It's a mix up of ABS and GMA celebrities. Celebrity edition siya, pero parang for the first time ever, nagpasok sila ng mga artista from GMA na hindi naman nila ginagawa in the Mm. usual. So ang eksena nila para lahat may chance. Every week or every other, I'm not really sure kung every kailan sila nagpapalit ng duos. Pinagpa-partner nila yung isang kapamilya and isang kapuso. So, Mm. parang duo sila. So, pagdating sa elimination, sabay maliligwak yung duo na yon. Parang ganun kineme. And Mm. parang pa-finale na and so nagkaroon sila ng task and nagkaroon ng rankings dun sa task na yun. And then based on that ranking, pipili yung housemate na first six na magiging final duo nila na they will be Mhm. partnered with hanggang sa big night. And Esnir has been like the fun in the house. Sobrang siya yung class clown, kumbaga yung lahat natutuwa sa kanya, tawang-tawa sa kanya, ganyan. Pero nung nagkaroon na ng pilian kung sino kanilang magiging final duo, hindi siya napili. Parang siya yung last. So, yung dalawang natira, sila na yung naging magkaduo. So, parang marami akong nababasa online na parang it mirrors the real world na yung mga bakla or the queer people, nakikita lang kami as someone fun, someone nakakatawa, someone na nakakaaliw. Pero when it comes to serious matters, ano pa din kami, hindi pa din kami first pick or we will always be like, we're always like, ano mo yun, hindi pa rin kino-consider as people na who would you choose to be like your partner in a certain situation, parang ganun. So well, it's sad, no? So I guess medyo relate siya sa ano natin, sa episode natin today.
Oo, sorry medyo unrelated ako sa PBB kasi hindi ako nanonood. Aha. The last time I think I watched PBB was when the first season and yung Mm. second season. Yung first season, yung pangalan nito, yung police na babae, I forgot her Nene. name. Si Nene. Ni Commander Nene. Oo. And then, yung season ni Kim Chu, yan yung pinanood ko Mm. talaga. Kasi ito yung mga totoo pa yung hindi, I mean, nandun na tayo sa scripted, pero I feel like they're more genuine. The participants in that first two seasons were more genuine. Yan, yung pagka-come out ni Rustum, ganyan. So, yun yung mga Mm. napanood ko. Pero itong mga latter part na yung mga Gen Z, no, I haven't Actually, really tagal ko na ding watched. hindi nakakanood. Siguro ang huling real watch ko talaga, real type, yung every night inaabangan ko was like more than 10 years ago na. Pero kasi Mm, bilang chronically online person. No? So, oo. lagi ko nakikita yung mga updates, ganyan. Parang, may mga Oh, napapanood akong clips, mga ganun-ganun kineme. Lalo na yun nga, meron tayo si Esnir na very famous content creator and yun nga, nandun siya sa loob. So, isa siya sa mga, I think, um, potential big winners. Kaya nga lang yun with what happened. Pero ngayon madami tuloy na aawa sa kanya. So baka it might work on his favor na siya pamanalo because of what happened. No? So tingnan natin saan papunta. So yun lang. Pero totoo yun, no? Parang it mirrors talaga the real world. Kasi kahit um, on TikTok, madami ako nakikita mga videos na mga baklang sumasayaw, mga nagsisplit, mga drag queens, lahat ng mga comments ay naaaliw, natatawa sila, mga ganyan. Pero pag usaping karapatang pangbakla na parang wala nang masyadong say yung mga tao. Parang when it comes to serious matters that involves the gays, negative man or negative nababash agad lahat. Kung positive, parang wala masyadong chika about it, no? So parang ano pa rin talaga, marami pa rin talagang kaya importante ang pride, no? Kailangan nating bumoses because this is our month like to be even more louder for our rights, no? Kasi talagang kailangan siya ipaglaban dahil wala hanggang ngayon struggle pa rin ipasa ang SOGSC bill, SOGI equality, anti-discrimination. Kahit nga yung anti-discrimination bill is um alam mo yun, parang hirap umusad, no? So, I guess kailangan talaga natin iparinig pa yung boses ng mga queer people para maintindihan and it would not parang malaking tulong siya if um tutulungan kami ng mga allies or ng mga tao na hindi part ng community pero handa kaming ipaglaban. Yun. So parang it would help us na marinig lalo if alam mo yun, yung mga taong wala naman sa community pero handa kaming handang makisigaw sa tabi namin yun. So yun yung for me that's the real allyship. Hindi yung dahil lang may kaibigan kang bakla, hindi yung dahil may kaibigan ka lang na tomboy. Kailangan handa ka ring ipaglaban sila or ipaglaban yung mga karapatan na simple lang naman kasi yun eh. It would not take away naman from from straight people eh. Actually, yung even gay marriage, so hindi naman pag naipasa ang gay marriage, hindi mo naman kailangan magpakasal sa 'di ba? Hindi naman requirement. It's just like divorce, hindi naman required magpa-divorce ka kung ayaw mo sa divorce, 'di ba? So, yun. Ano pa rin? That's still a very important topic to have. Ano bang take mo sa allyship? Bilang isang ally yourself. bilang isang offering, tsare. No, ally means, I agree with what you said, na you support them by all means. Meaning, you're not just supporting them because you're friends with one, but you also believe on what they are fighting for. Mhm, mm. If you believe on their rights, and then you should be able to support them better. Mhm, And then by learning what their rights are, mm, mm. then that's real support. Because Yes. pag dumating ang oras na naipit na sa sitwasyon yung friendly na yan, you will be able to back them up. So,
Yun yung I think yun yung I think importante. Kung hindi ka ganun ka vocal about your support, at least uh be an instrument Mm. and be an influence to others to be kinder to the LGBTQ community. Yes. I think ano 'no, isa sa mga, nakikita kong very strong allies right now lalo na sa gobyerno ay si Mayor Joy Belmonte ng QC. If you would remember nung Mm. 2023, ipinaano niya yung Right to Care Act wherein bibigyan niya ng karapatan yung mga basta maa-apply kayo sa City Hall ng Right to Care na ID and if you are a queer couple, parang bibigyan kayo ng opportunity or ng right para magdesisyon dun sa mga kapartner. Kasi 'di ba nga hindi nga siya ano, isa yun sa mga ano ng SOGI no na pag long time partners dahil hindi ka naman kapamilya, hindi ka pwedeng magdesisyon. Eh paano kung ikaw na lang talaga yung kasama ng tao na yun, no? So yun yung isa sa mga inano niya. And right now, ang bago niya namang inano is trans care para naman sa mga trans, parang um ano nga yun? Wait, I'm trying to look for it. Gender Inclusive Healthcare Program. Ayan. This city ordinance will ensure that everybody, no matter what their gender is, will have inclusive rights towards healthcare in all the health facilities in Quezon City. So yun. Gender affirming care para sa lahat. No? Trans ka man or kung ano man ang kailangan mo na that relates to your gender, they will be open to it. Yan. Yeah, I'm So, just really hoping that Mayor Joy is really genuine about, about really helping or uplifting the LGBTQ community mm, kasi before I've heard a lot of issues about her not really been active in pandemic. Marami kasi naging issue doon yung parang naatag pa siya na corrupt person kasi nga parang nasa na yung tulong sa mga QC people, 'di ba? mm. Pero at least ngayon meron siyang ginagawa and I hope it's hindi lang siya nakiki-ride kasi sa totoo lang malakas talaga kapit ng LGBTQ. Ng LGBTQ. Malakas sila. Mm, When you mm. support them, it's a power to you. Talagang Yes. malilift ka talaga, mapupul ka kung nasang ka mang putek, alam mo yon. Kasi Oo. talagang iba ang support pag nandiyan yung community behind you. So hopefully lahat ng ginagawa niya is genuine at hindi lang siya yung nakikisabay sa support ng LGBTQ. And I think I've read an article wherein she was tagged as one of the progressive leader Yes. in the country kasi nga marami nga siya mga pinapatupad na batas. So that's good. That's good. I think nagkaroon din sila um, ng meeting, parang oval meeting lang to sa White House. Charot. Nagkaroon sila ng parang ng pag-uusap ni Mayor Vico but I'm not sure what projects they're into but nagkaroon ata sila ng encounter. I think they will be collaborating for a project. Hindi ko yung nabalitaan yung kay Vico. Ang nabalitaan ko sila ni Lenny, I think they are trying to consider Naga Mm. and QC to be sister cities. So, ano mo man ang ibig Okay. sabihin nun, pero that's a good sign, Natawa I ko sa guess. sister Pero, cities. true Oo. ko, true. With regards naman to that, mas appreciate ko na yung kahit every Pride lang siya lumalabas. At least, year-round naman yung mga pinapatupad niya, like yung right to care, and yung, eto nga, yung gender healthcare compared to other politicians na banggit ng mga bakla, gagamitin pa yung mga Becky words or mga kung anong uso na kabaklaan online tapos at the end hindi naman pala susuporta sa Soji, mga Oo, correct. ganyan. So mas okay, I would rather have Mayor Joy than all those people. And I think last term niya na Yes. as mayor, no. So I Oo, hope kasi she goes to a higher rank national. So para maiangat niya din yung etong mga pinapa-under niya sa QC, maidala niya nationally. oo, ayun pala. So going back lang to add on what I said about the meeting with Mayor Vico, na-miss out ko, no, kasama din po na naging ka-meeting nila ay si Mayor Benjamin Magalong. He's a mayor for Baguio City. So silang tatlo nagpulong sila about good governance. Ayan, matapos nilang
magwagi sa ginanap na Oo. election. So nakakatuwa kasi at least meron silang ganyan, 'di ba, na mga Mm, pa-activity mm. na on how they can improve the city. Kahit sila-sila na lang kasi sila-sila lang ata yung naniniwala sa maayos na True, true, pamamalakad ng true. gobyerno 'di ba? Kasi Mm, local I mean maliit. So mm. that's a good sign. Yes. And with that, meron tayo ditong 5 tips for being a better LGBTQ plus ally to friends and family. Ito ay galing sa happyfi.com. Ito yan. Charing. Si Edith. Ayan. So Number una na po 1, diyan. go Bex. Be supportive up front and out loud. Ayan. So, Yan. hindi, okay lang na tahimik ka, no? Pero pag kinailangan, speak up para naman to Yes. support din. Wala namang Mm. masama na, kasi may mga tao na private talaga, na Correct, introvert. correct. Pero, when the time comes na kailangan na talaga ng support, speak up. True. Para rin to sa ano, no? I mean, being loud is not about, oy, bakla to. Oy, baka hindi siya in the literal sense. Yun nga, tama si Bex mo. Yung pag may nang-an siya sa friend mo, handa mo siyang, oy, ako muna bago yan. Parang ganun, parang, ano, handa kang humarap at umaban, no? Ganun din yun sa ano, no? Actually, when I was listening back to our halalan episode, yung about being apolitical, yung hindi, I'm not saying na you have to be vocal about it every time, talk about politics every time. It's just that when there's a conversation about it, wag mong iwasan or dapat meron kang stand sa mga bagay-bagay. Hindi pwedeng Mm. ano ka, neutral ka, lalo na in politics kasi everything is really political. Ayan. Na-distract ako, tumunog yung buto ko Pagbaba ko ng kamay. At least nalaman mo wala kang frozen Mamamatay na. shoulder. True. Anyway, okay. Second po, no? Chika na natin yung second, Beck. So, ang second po ay let LGBTQ plus people come out on their own terms. Ayan, relate ako dito kasi may mga friends ako na ramdam ko Mm. na alam mo yun, na part talaga ng community. Pero never ko silang pinush na, huy, mag-come out ko, di ba, Bektas ka naman? Wala akong ganun, day. Parang, alam mo yun, hinayaan ko na lang sila na mag-open up talaga sa akin. And I Yes. think there are 3 people na nag-open up na sa akin ng identity. Okay lang ba yun? In my lifetime. Na ako talaga yung unang sinabihan. And I'm grateful kasi nagtiwala sila. And I think this is the best that we could give to them is to give them the respect and wag natin silang pilitin, no? Na sabihin na bekta sila. Hayaan nyo sila kung kailan sila komportable magsabi. At decision yun kung magka-come out talaga. Kasi merong iba na ayaw talaga mag-come out. Pero makikita mo na lang na makikita mo na lang visually na iba na yung aesthetic nila, iba na yung mga preference nila, yung ganon. So, give them the liberty to decide on these things. Yeah. Kasi personal po ito. Coming out is a different process, is a very difficult process in itself. So sana wag nang dumagdag pa sa pagpapahirap. Ang hirap na siya, mahirap na siyang i-figure out by yourself. So sana yung mga outside forces, wag na tayong dumagdag pa dun sa struggle na yon of figuring things out. At the end of, parang bakit mo ba gusto malaman? Para saan ba? Para sa'yo. 'Di ba? Mas importante yung para sa sarili nila muna. Parang ganun, 'di ba? Ano siya, it's a very backwards thing to ask for queer people to come out. Lalo na, before siguro 10-15 years ago, parang okay, gets. Pero ngayon, parang we have more, parang understanding of what being queer looks and feels like. So sana mas understanding tayo sa mga pinagdadaanan ng mga internally lalo. Kasi mahirap talaga siya. It's a process. It's a very long process. Actually ngayon, right now I'm gay. Um, I'm still figuring things out. Sometimes I think, should I transition? Pero lagi pa rin pumupunta sa no, you're not that, you don't wanna be a female. Parang hindi, ano pa rin. It's still a conversation in my head. Right now, maybe I might consider myself non-binary, pero I'm not really even sure about it. Pero, yun, process pa din talaga siya. It's a spectrum. It's never ending. Maybe for some people,
they figure it out tapos yun na yun talaga, then good for them. There are people who trans people, recently lang, no, nakalimutan ko ilagay sa baklita natin, pero siguro i-insert na lang din natin. If you guys remember Maria Sofia Love, si modeling, pak, 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 para sa ekonomiya, Mm. um, nagde-transition siya, nakita siya on a live sa TikTok. He's talking about finding the light, finding God and everything, and kalbo siya, and nagde-transition na talaga siya. He considers himself a man now. And nung unang parang medyo, ay, bakit ganun? But at the end of the day, process niya yun eh. Yun yung nararamdaman niya. Who am I to tell her or him na mali yung pagdete-transition, nag-transition ka paniningan. Parang hindi, it's not my piece to tell him about it. Ganun yung nafe-feel niya. That's his process. Medyo bothering lang kasi when he started talking about finding God and everything like that, parang it feels very conversion therapy, and conversion therapy is not good at all. Ito po yung conversion therapy is the process of kumbaga rehab, wherein they will force you or they will fix you into becoming a heterosexual person, no? So parang aalisin nila yung kabaklaan mo, yung queerness mo. Kung how they do it, it's a very traumatizing and hindi siya magandang proseso talaga. There are many documentaries and movies about it, about conversion therapy, and if you have time, maybe try to look up about it. So, yun lang. Yun yun naman yung ko. Chika. Ang dami ko na sinabi na naman. Carry lang. I think, hindi ko alam yan, yung about sa the transition, na possible pala yun. Because I was Mm-mm. thinking na after you transition, and then it means yun na yun all the way. Parang kasi Yes, yun na yes, yung yes. napagdesisyonan mo eh. So Mm-mm. parang hindi ko naman may isip na, okay, magdedetrans ako from being ano Yes. naman ako ngayon. Balik na ulit ako sa pagiging straight. So, um, I just feel grateful na I know my preferences. Yun na lang yun. Kaya, yung Yes. mga katulad po natin na hindi nagsa-struggle sa ganito, you should feel blessed na hindi nyo pinagdadaanan yung Correct. Oh pinagdadaanan my nila. God. It's 'Di a ba? lot. 'Di ba? Kasi um who are we to judge? 'Di ba? Who are we to judge them? Parang the least that you can do is respect. Ano That's to? it. Um Just think, yun na lang yun yung masasabi ko doon. Just think about it. Ikaw na straight, hindi ka nahihirapan mag-isip kung ano yung gusto mo. Paano yung Correct, correct. mga tao na nasa struggle and finding themselves? That's the journey that I don't want to go through. Kasi mas stress lang ako baka. Yes. Sa dinami-dami ng pagsubok sa buhay ko, mga Bex, baka pag ako napunta sa ganung posisyon, baka doon ako magka-mental health issue. Pero sa ngayon, wala naman. Kasi nga, Kaya alam ko sa sarili ko kung ano yung gusto ko. Mm. mataas ang suicide rate when it comes to queer people kasi really it's a lot to think about, no? Um, Also maybe yung kay Maria Sofia Love, this could be a message also to the younger people who considers to transition. Parang make sure na napag-isipan nyo ng mabuti and huwag kayong magmadali na magpalagay ng mga parts, magpatanggal ng mga body parts hanggat lalo na kung masyado pa kayong bata, no? So pag-isipan niyo para hindi niyo pagsisihan at the end, another process na naman yan eh. And I'm sure mas mahirap yung process na yon. So think tayo. Ayan. Yan. Okay, ano na ang third, Bex? Be inclusive with your social plan. So yung mga plano nating mga ganap-ganap, make sure na nag-i-invite kayo ng mga queer people or hindi niyo masyadong hindi niyo ini-exclude yung mga bakla or yung mga tomboy sa mga ganap niyo in life. Ayan. Siguro na din, part na din dito kasi may word na social. I guess when it comes to like how you vote and how you do things in the society, make sure na naiisip nyo din naman yung mga queer people. Yan. Correct. Ayan. And then fourth is show interest in LGBTQ plus identity and experience. Ano ba to, Bex? More of, ako kasi siguro, isa sa mga things na nag-participate ako is to um, watch Drag Race.
Kasi Mhm. mas dun ko nakilala yung community. I think it started when I was in college dahil kay Sir Jeff, kay Mama Jeff. Girl, And kung then, ikaw na-extend na sa'yo. kung ikaw lang naman yung pag-uusapan, you are more than above the showing interest. Girl, you are hosting a podcast entitled Baxters, no? So, parang lagpas ka naman na doon sa pag-show ng interest. Oo. Pero yun, yung mga nakikinig netong Baxters, you are showing interest kasi interesado kayo sa mga usaping bakla, anong take ng mga naming dalawa sa mga bagay-bagay, hindi man about queer yung topic. Pero yung take namin sa social issues, ano bang take ng isang bakla sa mga ganyang bagay-bagay. So yun, ano na yun, pasok na agad kayo dito. You are showing allyship through listening to this Oo, kasi podcast. you are willing to learn. Oo, Mhm. yung parang getting to know lang to sa mga ligawan, ano. Interested kayo Mm. malaman kung anong perspective, anong ideolohiya meron ng mga nasa community. So, that's already showing support. Yes. Also siguro when it comes to naman yung first hand, face to face, siguro if meron kayong mga kaibigan na bakla or tomboy or kung ano man sila, and they are telling you a story about yung experiences nila, makinig kayo, be willing to makinig kayo and mag-advise kayo. Hindi, minsan kasi, di ba, yung parang it goes over your head, pinapakinggan mo lang siya, pero hindi mo naman talaga inuunawa. And I know sometimes it's hard to take in other people's problems. Pero, sana kahit man lang, konting interest sa mga experience. Kasi porket hindi mo na i-experience, hindi mo gets. Minsan kailangan namin ng advice from an outside perspective na hindi necessary lahat ng kailangan namin is about bakla or pagiging bakla. Maybe may insight ka na experience mo with your straight relationship na pwede kong i-apply, mga ganun. Hindi naman siya exclusive sa mga bagay-bagay. True. Ayan. Ano yung last, Bex? Be open to requests for support for changes or in your behavior. So, pero minsan siguro, pag Oo. may na-call out sa'yo na, uy girl, medyo offensive yung chika mo. Parang, wag kang ay, binamanduhan mo ba? Hindi ka, parang, siguro din, kailangan din ng mga bakla tama yung pag-approach nila sa gano'n, no? Sa pag-call out. Hindi din laging puksaan ng eksena. So, kailangan pag may mga gano'ng call out, willing kang palitan yung yun ay pag-uusapan natin sa next segment natin, yung microaggressions. For example, pinakauna ko naiisip na microaggressions is when it comes to trans women or trans men. For example, may nakita kang trans woman tapos sasabihan mo siya na mukha ka pang mas babae sa akin. Bakit kailangan mo ikaw lang yung mukhang babae? 'Di ba? Parang that's microaggression. So pag kinall out ka ng isang Tranels na, "Uy girl, offensive yung chika mo." Ah, okay. Sige, hindi ko na uulitin. Parang gano'n. Be open to Mm. sa mga ganyan-ganyan. Or siguro Kasi katulad nung meron kasing, yung community kasi meron silang sarili nilang ano, mga terms na it might be offending to them na hindi natin mm, alam as a straight people. So, we just need to be sensitive about it and be open to it when they address it to you. mm. So, or siguro kung lalo na if pang malakihang bagay like nung nangyari kay Madam Heidi na na-call out siya. Siguro naging open ka na, "Ay oo nga 'no, parang hindi okey yung chika ni ma'am. Parang Mm. reconsider natin 'yan." Pero at the end of the day, ikaw pa rin naman ang magdedesisyon niyan 'no. So, kailangan lang nung openness to change, or, ayun mag-iba ng mindset sa mga bagay-bagay. So, yun lang naman ang ating mga paano ba maging tamang ally. Ayan. And, sa susunod naman po na segment natin, abangan ninyo about nga ito sa ano, Hmm, bullying. Chareng! yes, Ally versus bully. bullying. Oo, Oo. true. Yan, ito na Microaggressions naman po microaggression. tayo. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more Bexters na ganap? Follow nyo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para updated ka sa mga Bexlaan na content at kung ano-ano pa. Gora na agad, push! Yung Ay, 10 minutes na agad, no?
Ayan, and we're back mga Bex. Ito na nga po kami. So, Mhm. na-mention namin na this is about microaggressions naman. Kasi kanina ko napag-usapan natin ng about allyship, ano nga ba ang dapat ginagawa ng mga ally or how they can show their support. This time naman pag-usapan natin yung mga microaggressions, yung mga imbierna, ganyan. Oo, true. Ano ba ang microaggressions? Ito ay brief or subtle and often unintentional verbal or behavior slights that can communicate hostile, derogatory, or negative messages towards members of marginalized groups. So, ang microaggressions, hindi lang siya sa mga queer people. Meron siya iba-ibang versions. It could be about race, it could be about gender, it could be about social class, mga ganyan, no? So, ito yung mga feeling natin funny, or minsan nakasanayan na lang nating sabihin na hindi na pala dapat sinasabi or um, feeling mo may napansin ka. Katulad nung siguro isa sa mga typical Pinoy microaggression is yung mga tita natin, "Uy, tumaba ka." Yung commenting on weight. Yung parang nakasanayan na lang kasi from the past na pinapansin True. yung weight mo. Pero hindi, now it's considered a microaggression na parang, "Anong problema mo sa weight ko, tita?" Gano'n. So, ang ifo-focus na natin ngayon is tungkol sa mga queer. Ano bang microaggressions towards queer people? Go, Isa na Bex. dito is yung when someone says partner. People often assume that the partner is of the opposite sex or gender. So, 'di ba Mm, kasi minsan pag may mga pagpapakilala, "Uy, yung partner ko," gano'n. So, may marami mm. ng assume agad na assume kaagad opposite sex dapat yung pag tinag mo na partner, opposite sex dapat yun. Eh, ano sasabihin ko? Yung jowa kong bektas or jowa kong shibuli yung kasama ko, jowa Oo, ko yan, correct, correct, gano'n. correct. Hindi naman puwedeng gano'n yung pagpapakilala mga Bex, 'di ba? Siyempre i-address mo na lang as partner. Hindi mo din kasi puwedeng masabi na girlfriend to or boyfriend kasi nga iba nga yung ano nila, paano ko ba sabihin? Iba yung paano ba Bex? Iba kasi yung ano niyo sa community, eh, parang mahirap siyang itag na boyfriend or girlfriend lang, gets mo? Yeah, yeah, yeah. So parang it's best to call it like a partner, gano'n. Yes, oo. Jowa is scary. Para Oo, jowa gender is scary. neutral. Oo, correct. Isa pa diyan yung refusing to use preferred gender neutral pronouns because it's too hard or perceived to be grammatically incorrect. Yung they them. Yung if someone considers themselves to be called they them, call them they them or kahit kung anong pronouns man 'yan, no. Lalo na 'pag na-express naman 'yan na sa'yo na, "Uy, ay bet ko him ako, tapos her ka pa din. Ano na, sadya na yun, eh, 'di ba? Bastusan. Oo. Ayan, meron din mga Bex 'no, ito pa, gossiping or debating someone's sexuality behind their back Yes, oh based my on how God. they look and who they may live with, ayan. So, Mhm. yung mga ganito usong-uso 'to 'no, na parang na-judge mo na agad, wala naman siyang sinasabi, 'di pa siya nagka-come out, pero na-judge mo na siya based doon sa kanyang kilos, sa kanyang pananamit, Mm. ganyan. Example dito 'no, for example may ka-work ka na utok, tapos nagpa-foundation siya sa work, ta's pinag-usapan niyo na sa pantry, "Uy, bektas siguro 'to si Anes 'no, nagpa-foundation." Malay mo ano lang pala siya, meron pala siyang acne problems, insecure pala siya sa skin niya kaya siya ta's may asawa naman pala, 'di ba? We can never really tell, based on like kung ano lang yung ginagawa ng tao. Oh, yun yung microaggressions, Correct. yung pinagchichikahan niya yung ano. Ano pa ba yung mga nandito? Making assumptions Ayan. of someone's marital status based on how old they look. Yung kung hindi ka pa wala ka pa bang asawa? Like, paano ako magpapakasal? Eh, ano? Correct. Wonders ka na. Hindi, or like, Ayan. for example ako, bakit hindi wala ka pang asawa? Eh, paano ako magpapakasal wala pang same-sex marriage sa Pilipinas? 'Di ba? Ano mo na agad, Oo. ang default mo kasi dapat by someone at a certain age dapat may asawa Kasi na. I think what is happening is when they know that you're gay, they think na 'pag tumanda ka magbabago pa yung preference mo para makapag-asawa ka. Mm. Ito ang mindset ng ibang Pilipino. Nasa part ito ng culture nila na para makapag-asawa ka, kailangan talikuran mo na yung sexuality mo. Kailangan baguhin mo 'yan, maghanap ka ng babae to spend your life with, gano'n.
at para magkaroon Mm. ng anak. May mga ganyang mindset, mga Bex, baka hindi nyo nalalaman. Nakakaloka, mga boomers po nagpauso niyan. Charot! Pero actually, meron talaga mga ganyan. Ang tawag doon, lavender marriage. Usually, ito ay for example, tayong dalawa. At the end, nagpakasal tayo para OMG. hindi tayo pagdudahan. Pero ang purpose lang talaga nun is para lang tigilan ka ng mga chismis sa pamilya mo na wala ka pang asawa. Pero alam niya na Bex ka. Parang, yun nga, yun yung term na Correct. lavender marriage. Yun ang totoong alay. Yung mga nakikipagkasal sa lavender marriage dahil for the support Correct. talaga sa farena ng magpakasal. Ayan, OMG, napakadaming Hanashi bells na Mm. na microaggressions. And madami pa yan, no, mga Bex. Correct. Pero yun na yung mga yung typical Pinoy talaga. Popost namin tong namin, flash sa screen, edit, tare. Utusan ng sarili. Oo, Charing. correct. Yung flash yan. Oo. Tapos mag-comment din kayo kung ano sa tingin niyo yung mga first-hand na experience nyo na microaggressions. Or kung may kakilala kayo na naka-experience nito, i-post nyo lang din doon kung paano nila hinandle or how they deal. Or what I mean is how they deal with it. Ganon. True. Pero ang naman, bottom line ng allyship is kindness. Maging mabait tayo. Kasi kung mabait ka sa lahat, kung when you try to consider everyone, wala kang ma-offend. Really. Alam mo yun? Parang, True. mas open ka sa lahat. Ganyan. So, yun lang naman ang ating chikahan for today. And, ayan. Hi Bex! Team Spotify ka ba? If yes, alam mo ba na ang Bexters ay isang vodcast or video podcast? Kaya naman, kung gusto mo kaming masight, i-click mo lang ang switch to video button. I-follow mo na din kami at i-rate ang aming show ng 5 stars. Comment ka na din dyan sa baba. Dali. Wait ko. Yan. Thank you so Kaya Okay. ba? Ay. Black Okay. Dito naman po tayo sa ating segment na Watch Mo Taste. Ano ba ang Yeah. iyong pinanunood this week, Bex? Actually, ako wala akong specific talaga. Ang ko na naisip ko is something na pride related. Or you can watch The Life and Death of Marsha P. Johnson. Marsha P. Johnson is a trans trailblazer. Siya sa mga leaders ng Pride March or ng Pride nung 1980s, and mayroong docu about her, and marami kayong mapupulot nun about what pride is and what it means to celebrate it and to fight for it. Yan. Ikaw ba, Bex? Ano ang iyong watch mo, tease? Ako siguro share ko lang yung mga Pride film na marerecommend ko. No? Siyempre, number 1 na dyan. Nababanggit ko to sa previous episode siguro. Brokeback Mountain. This is the first movie that I've watched na pride-friendly talaga. Kaba. And then, oo, kaba talaga to. Tapos another one is, yung first time ko mapanood is yung Blue is the Warmest Color. Kasi Addictus Benedictus si Ferson na manood ng mga Cannes entries before. Oo. Sobrang ako talaga sa film. Halos everyday I watch film na hindi ko na makount kung ilang beses sa isang araw. So, isa sa mga napanood ko is yung Blue is the Warmest Color. Maganda po siya. Shomboyan. Oo, Lulu. Kung ang Oo. Brokeback Mountain ay Luluhan. kaba, ang Blue is the Warmest Color is Lulu. Oo, luluhan. Dila po Aha. ang labanan dito. Oo, wala na po yung wala. Natapos po sa espadahan, dila naman po this time. Maganda siya. So, pag may chance and if you're open to it, panoorin nyo na po. Taray. Ayan. Go. Ayan, syempre hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn dahil deserve Dahil- nyong maging Bakla, ito ang word word of the of the best. Bex. Ayan, ang word of the Bex natin ay wansa. Ano bang ibig sabihin ng wansa? Once upon a time. Yan ang root word actually. So, ang ibig sabihin ng wansa ay gawa-gawa or invento or hindi totoo. Parang fantasy, mga chika-chika. So, kung may frena kayong, ay, yung chika mo na yan, wansa yan. Ibig sabihin, hindi totoo. Oh, Ganyan. correct. Dahil once upon a time. Yun. Napulot ko na naman ito sa Dagok Time ni Sophie Prime. Oo, Angie Sophie ha, minsan mag-collab naman tayo. Charis. Correct. True.
Ayan. So, yun lang naman for this episode. Rate our show 5 stars if you haven't yet. And follow nyo na kami. Andyan lang yan sa taas. Correct. And syempre, maraming salamat sa inyong pagtutok. Konti na lang, malapit na pong mag-weekend. At kung gusto nyong mauna sa fresh episodes, alam nyo na, push na kayo dun sa YouTube ha, para walang Correct. Oo, laban na agad, subscribe, like, follow, lahat ng pwedeng gawin. Comment. True. Always be kind, laban bakla. Happy Pride! Happy Pride! You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.